Okay, so magandang day sa ating all. Magandang araw sa ating lahat. So ito pa rin ang iyong friend magbibigay ng mga kunting kaalaman dito sa channel natin. Marami din channel, 11 yata yung channel natin. So dito ay puro puro Alfredo lahat yan. Puro Alfredo Galigo lahat yan. Iba-iba lang ang pagkakalagay ng pangalan natin. Ang iba dyan, puro kapital. Ang iba dyan, small letter. Ang iba, big letter ang sa una. Ang sa first name natin, ang iba naman, yes, big letter ang sa pangalan natin, sa apelyido natin. Ang iba naman, mayroong letter C sa gitna. Ang iba, mayroong ang letter C, mayroong period. Ang iba ay parang nagkakadikit ang C, Alfredo, at dikit ang C, at saka Gallego, walang period. Ang iba naman, Alfredo, dikit ang C, may period, capital letter. Ang iba naman, puro big letter, ang C ay nakakadikit. Ang iba naman, puro big letter, nakakadikit ang C, ngunit walang period. Iba puro Alfredo Galigo yun. Okay, so dito, pag research niyo yung mga student natin, maano nila, makuha nila, may isa silang makita dyan. So dito, anyway, noon, ibang pangalan yan ng mga natin. Iba ang pangalan yan, hindi Alfredo Galigo yan. Hindi Alfredo Galigo ang pangalan yan. Iba, hindi yan alam ng iba. Hindi nila alam na yung pinanood nila ay channel ko yun. Ngunit kalaunan, binalik ko sa totoong pangalan. Pati yung mga FB account noon, hindi yon pangalan ko. Kalaunan, pangalan yun ng babae noon. Kalaunan, binalik ko sa totoo kong pangalan. Okay. So dyan, wag ko lang sasabihin sa inyo kung bakit nagkakagano, no? Ulit, ang masabi ko lang sa inyo, mayroon talaga akong kalaban dito sa daigdig na to. Kahit gaano mo man kabuti, may mga tao talaga na pilit tayong kalabanin. Hindi naman tayo bakla. Nagpapatalo tayo sila sa atin. Nagpapatalo ako sa kanila. Kung anong gusto nila, nandito tayo. Handa tayo sa lahat na pagkakataon. Akala nila na mga malalaki sila, atrasan ko sila. Alfredo Galigo ay walang inuuhungan kahit sa anong larangan ng laban. Okay, parang joke lang yun, ngunit joke lang yun. Okay, ito ang pag-usapan natin mga friends, mga kamanok, ay hindi ang away. Ngunit hindi naman tayo naghahanap ng away. Dito, ang hinahanap natin ay mga manok. Naghanap tayo ng mga manok na ilalaban natin. Yun ang gusto natin, hindi kalaban ng tao. Wala tayo makuha dyan eh. Wala tayo makuha dyan sa mga kalaban. Ngunit isa sa mga paraan yan kung bakit inaiba-iba ko ang mga inaiba-iba ko ang mga pangalan ng channel ko at saka pangalan ng FB accounts ko. Minsan nawawala tayo. Parang natin ba, yung pina-private natin, nilalock rather natin ang account natin pag nakita natin na talagang parang delikado yata yung mga ginawa nila. At pero hindi babalik na natin kalaunan. Letter.
So ito ngayon, ang pag-usapan natin ay tungkol sa manok natin. Mga kamanok, ito yung ano yan ko ng mga naparito, mostly yung mga kamanok ko eh. Kaya itong kunti lang naparito, ngunit alam ko na naparito sila dahil loyal sila sa atin. Matt, nandyan si Matt Kuntiga. So, ano lang dyan yung ano ba yan? Shout out. Shout out ka Matt Kuntiga nanonood pa rito sa mga ano natin, vlog natin sa pagmamanok. Oh, you're so lucky, Matt, na naparito ka at natalo mo na yung anak ko sa ano, sa larangan ng sabong. Ngunit friendly fight lang yon. Ngunit next time, huwag mo lang gawin yon. Kahit friendly, hindi maganda yon. Hindi ko nagugustuhan na pag friend mag-fight with each other dahil sa baka magsamaan ng loob. Beware ko yun. Kahit na friendly fight, wag nating gawin. Dating sirain ng natin, yung friendship natin. Ganon tayo eh. May mga tao kung minsan na sisirain nila ang ang friendship nila dahil lang sa isang bagay. Sa atin ayaw ko eh. Ayaw kong sisirain. Unless sila ang gustong sumira sa friendship natin, wala na tayong magawa. So dito ang pag-usapan natin ay ang mga manok na dapat nating taglayin. Ang mga manok na dapat nating taglayin na kailangan mayroon kayo nito. Okay? So nakalimutan ko na ang iba nito, ngunit itong tatlo, I'm sure na napabilang to sa mga sinabi sa akin ng mga busing ko noon. Yung busing ko sa CIS, ipatay na siguro yun. Yung busing ko, patay na siguro yun. Si Jimmy, alias Jimboy. Jimboy Gumban. Yan, sana. So, kasama tayo noon sa kanila. Ngunit siya lang ang handler ko. Ang iba hindi ko alam kung saan sila ang mga office nila. Mga safe house lang nila, alam ko. At hindi ko rin alam nung saan kami pupunta noon. Dinadala ko yung sa mga matataas na building. Doon kami nagiinuman. Magaling ba tayo mag-inom noon? Siya nagturo sa atin ng inom, sugal, pambabae. Ngayon, bumalik ang tunay nating pagkatao. Hindi na tayo nagiinom. Nagsusugal na lang ng manok lang. Sinusugal natin. Bababae, hindi na tayo ng babae. Ngayon, hindi ako ng babae. Dahil ang hinahanap ko talaga ay ang tunay na magiging partner natin someday. Alam na ito ng wife natin na pag nakatipo tayo ng babae, mag-aasawa ako ng babae na magbibigay sa akin ng anak. Alam na niya ito, kaso lang minsan parang ayaw niya magkakaroon tayo ng anak. Ng babae, ngunit kalaunan, mapayag din yun for our happiness. Yun ang ginanap natin. Ngunit pag sinabi natin maghahanap ako ng babae sa isang bagay, ayaw ko na nun. Mag-aasawa na lang ako ng babae. Yun ay pagbibigyan natin ng magandang kinabukasan, pati ang mga anak natin. Diyan ko ipapamana ang lahat na may establish ko sa kabuhayan. Yan, sa kanya. Bigay ko sa kanya, bigay ko rin sa una kong asawa. Meron. Pero sa una kong asawa, adopted lang yan. Sa kanya, pag mayroon kaming anak, yan, ay bibigyan din natin. Huwag na natin bayaan din yung mga adopted children natin dahil sa kawawa naman sila. Bigyan din natin sila ng kaligayahan. Ngunit iba talaga pag tunay mong anak, my friend. Iba-iba. Paghahanap ka talaga someday ng tunay mong anak. Yes, hanapin mo yun. For your happiness, lalo na pag pag matanda ka na. So dito, kung sino ang makapagbigay sa atin ng anak,
tiyak ngayon ay mamahalin ko ng buong buo. Buong buo pagmamahal natin at saka yun ang pagbibigyan natin ng tamang oras, tamang panahon. Tamang oras, lahat. Ibubuhos natin ang pagmamahal sa Kanya. At hindi naman tayo pumipili ng babae na mamahalan natin. Basta mahal tayo ng babae, wala namang happiness natin. And may happiness. Ang tunay na nagmamahal sa atin, hindi yung babae na nagmamahal lang sa pera o sa isang bagay. Ito, yan ang hinahanap ko. Happy na ko nun. May mga tao, kung mayroon mang silang mga karanasan, wala tayong magawa. Wala tayong magaganyan. Mayroong hindi lang perfecto sa tao. Ang importante sa atin na mahal tayo ng tao. Yun lang. I-erase lahat yun. Mayroon na yung mga karanasan, kahit anong uring karanasan, basta mahal tayo, i-erase lahat yun. Okay, dito. So, hindi naman yun ang pag-usapan natin. Ang pag-usapan natin ay tungkol sa pagmamanok. Ano ba ang pagmamanok? Anyway, madali lang ito pag itong pag-usapan natin. Hindi abot ito ng 10 seconds eh. Binasok lang natin yung pag-usapan natin kung humahaba-haba ng kunti. So, dito ang mga uri ng manok na dapat nagkakaroon ka. Ito yung nilista ko to. Ang una dito ay ang limon. Ang pangalawa ay Hatch. Ang pangatlo ay Kelso. Yun ang tatlo. Pag yun ang sabihin ko, wala na. O mawala na kayo rito sa ano natin, sa kwentuhan natin. Dahil alam nyo na eh. Ngunit, tutungtungan natin ng mga tungkol sa pagmamanok. So dito, ganyan lang my friend. Yung tatlo daw ay kailan? Hindi tatlo yun. Parang ilan yun sila? Tatlo. Diyan nagsisimula daw ang ibang mga lahi. Inaano lang nila. Ini-invent lang nila. Mini-mix siya. Yan lumabas yung mga mayroon bang claret dito? Hindi pa ko pa sinabi, no? Claret. Yan. Pati yung claret, ano yun? Kasali pala yung claret. 4 sila. Lemon, Hatch, Kelso, at saka claret. So yun, lumabas yung mga dyan nang galing, pinanggalingan ng iba't ibang lahi ng mga manok. Mayroon pang parang 2-3. Dyan nang galing yung mga ibang lahi. Yung may mga lumabas na ngayon na iba't ibang lahi. Johnny Jumper, ano pa yung Sweeter, ano pa yung mga iba't ibang lahi. Mga Roundhead, ano ba? Diyan lang yan sila nang galing yung mga basic na mga lahi. Claret, Lemon, Hatch, at saka Kelso. Yan. Kailangan, pag mayroon kayong original niyan ng mga lahi ng mga manok, huwag mong pakawalan. Kailangan nandyan sa iyo dahil yun ang original. Diyan nang galing ang iba't ibang lahi na ngayon ay pinangalanan nila ng kung ano-ano mga pangalan ngayon. Yung pangalan ng breeder, yun lang pinangalan nila. Bilig natin pag lumago itong o farm, pag lumaki ito. Hindi, mayroon akong ngayon. Mayroon sana akong lot ngayon na paglalagyan ng maraming manok. Siguro lagyan mo ng 10,000 na yung fighting cock. Kasya pa dyan, doon eh. Parang, yata yun. Mga 1 hectare lang yun. 1 hectare. Parang 1 hectare, binili ko yun. 3 point something yun. 3 point something. 3.5 to 3.7 yung hectare na hinati sa dalawa. Yung paghati sa dalawa, yun ang sa amin ang kalahati, at saka sa amin ang kalahati ng parents ng wife ko, at saka ang may-ari
ang heir ay ang wife ko, binili ko ang dalawang share ng kanyang kapatid. So almost to 1 point something that ang pwede kong paglalagyan ng maraming manok. Kasi kaso lang at this time arendado yung lupa. So dito, balak ko rin someday lalabas tong mga pangalan ng manok na lalabas ang pangalan natin someday. Ngunit wag naman yung ganon. Siguro Gallego White ano kaya may lalabas, basta mayroong lalabas sa Gallego sa atin yun. Pag lumaki itong breeding natin, pwede kayong gumawa ng sarili mong lahi. Invent mo lang. Ganun. Ngunit hanggat maliit pa ang maliit pa ang corn mo, hindi naman yun lalago. Kahit lagyan mo ng pangalan mo, hindi naman yun pagkikilala sa buong Pilipinas dahil sa paano ka magkilala pag maliit na breeder ka. Ganun lang, my friend. Basta't maliit na breeder ka, wala kang pira, hindi ka makikilala. Ako, my friend, kung gusto ko makikilala ko worldwide. Kung gugustuhin ko someday, kung mayroon kong pira. Yan, ganun lang. Nandyan sa akin ang sekreto kung paano ako makikilala at saka kikilalanin of the old generation throughout their lives. Sa buong buhay nila kikilanin tayo. Kung mayroon kang pera, paano mo yan gagawin? Huwag ko nang i-devolve sa inyo. Yan. Mailalagay ang pangalan mo kahit sa World Book of Records. May ilagay yun, marunong ko yan kung paanong gagawin. Mayroon ka lang pera. Pag wala kayong billion, hindi ka makikilala, my friend. Dahil sa pagmamanok, kailangan lang natin ng pera. So dito, pag naabot ko, pag hindi, satisfied na tayo sa life natin at this time. Kahit ganito tayo, satisfied tayo sa life natin. Ang pinaka-importante kasi sa buhay natin, if you have your satisfaction in life, ganun lang. Pag wala kang satisfaction in life, kahit na marami kang pera, di ka pa rin happy. That is time, kahit sa wife natin ang nagpapatakbo ng kabuhayan natin, nasisiyahan pa rin tayo dahil hindi naman tayo sa pira eh. Kasya naman yung natin, pira. Kahit ganito lang, kasya naman sa mga ilangan natin. Much more kung yung umahawak ng pira natin ay iba. Malaki na ngayon ang natin. Ang pira natin kasi lang hindi pa magaling natin maghawak ng pera. Kasya lang, okay lang. So, ganoon ang life. Ganon ang life, my friend. So dito someday, pag nagkakaroon tayo ng naabot natin yung mga pangarap natin, okay lang. Ganon ang life. So dito, ulit kahit ganito lang tayo, tumatakbuhan tayo ng tao ngayon. Kahit ganito lang tayo, dito sila tumatakbo sa atin. May mga malalaking kurso. Kaya dito na sa atin, secret way. May mga malalaking kurso. Dito na pumunta sa atin. Yan. Mga known na mga tao. Nandito na sa atin. Pumunta. Yun pa lang. Baka someday, kaawahan tayo ng Panginoon. Ngayon, di pa tayo masyadong hindi tayo kasya-kasya lang ang natin, pira natin. So dito sa YouTube natin, sinasabi natin ang totoo. Kahit dito mga binyo, nakikita ninyo mga pangit na mga binyo. Hindi tayo katulad sa iba kung minsan nagbihis ng maganda, yung mga binyo, ganda, yan. Sa atin, walang preparation
Kahit ano lang, kahit ano lang yun ang makikita niyo, gano'n. We're living in the real way, in the real world. Makikilayan lang niyo ako, and the real world someday. Pag yayaman tayo, pag nakita ninyo maganda yung video, ay that's the reality. Hindi tayo nagpapakita ng the fake one. So dito, minsan nakabihis tayo ng maganda, minsan yung uniform, mga uniform lang ang mga suot natin. Dahil in the reality, hindi ako nagbihis ng maganda. Reality. Hindi ako nagbihis, hindi ako nagpapagwapo everyday. Yung mga natin, yung mga isinuot natin, yung mga pangit na mga kasuotan. Kaya hindi tayo mahilig nagpapagwapo kung magkakaroon man tayo ng someday, someone, ayan, okay lang. Kung papayag sila na kahit ganito lang tayo, okay lang. Kung ayaw nila, ayaw rin. So dito my friend, yun lang ang content natin, kung anong mga laki ng mga manok na dapat nating taglayin na huwag mong pagkawalan sa kailangan mayroon kayong original nito. Pag mayroon kayo dito na original, huwag mong pagkawalan. Ano ba yun? Claret, lemon, Hats, at saka kelso. Yun, ang apat. Mayroon pang ano yan. Mayroon pang, hindi ko na nakalimutan ko. Ngunit yun, sure na sure sila na kailangan taglayin mo yan. Mga original yun na mga lahi na pinagmula ng iba't ibang uri ng mga manok. Friend, hanggang dito ang muna. This is your friend. Huwag ko lang sabihin pangalan mo, baka over tayo sa exposure. Anyway, ngayon overexposure tayo. Pero okay lang. Wala namang nood dito. Have a blessed day sa lahat na naparito. Bibigyan ko muna kayo ng ano bang gusto niyo? Blessing? Blessing o blessing bang gusto niyo o yung pagtanggal ng mga sakit, no? Okay? So, i-bless ko sa'yo o kayo at saka tatanggalin ko ang sakit nyo. Minsan lang ito mangyari, i-bless ko ang lahat ng mga naparito ngayon at saka tatanggalin ko ang mga sakit ninyo. Okay? So, just close your eyes at saka hingin natin sa Panginoon na ang mga nandyan sa ang mga maparit na parito ngayon ay tatanggalin ng anumang na mga sakit ninyo at saka i-bless kayo. Ganun lang. So ganun lang mga minsan ko lang ginawa yun. Minsan ko na lang ginawa noon. Noon kasi noon makikita ko noon ang image of God before. Masyado pang tayong malakas. Ngayon kasi hindi ko na makita ang image of God. Dahil sa hindi tayo nag-focus ngayon. Focus tayo sa kabuhayan. Focus lang muna tayo sa kabuhayan.
someday pag-retire natin, magpo-focus na naman tayo sa panggagamot. At saka concentrate tayo sa spiritual aspect na yun. Have a blessed day, everyone.